Isipin mo lang sandali ang kape na iniinom mo tuwing umaga. Hawak mo ang tasa umaasa na magigising ka nito magbibigay ng lakas para harapin ang maghapon. Pero ang hindi mo alam, ang kapeng iyan ay ginagawa lang ang kalahati ng trabahong dapat nitong ginagawa. At ang ibubunyag ko ngayon ay ang mismong impormasyon na labis na kinamumuhian ng multi-bilyong pisong supplement industry na malaman mo. Bakit? Dahil noong taong 2023, may inilabas ang mga mananaliksik na isang pag-aaral na dapat sana ay headline sa lahat ng balita, front page ng mga dyaryo at pinag-uusapan sa bawat ospital. Pero hindi ito nangyari. Tinago nila. Nalaman ng mga siyentipiko na kapag nagdagdag ka ng isang partikular na powder sa iyong kape, isang bagay na nagkakahalaga lamang ng ilang sentimo, ang pagtugon ng iyong katawan sa blood sugar o asukal sa dugo ay nagbabago sa paraang gumulat maging sa mga mismong doktor na nagpapatakbo ng pag-aaral. Hindi tayo nag-uusap dito tungkol sa isang kakaiba o mamahaling supplement na galing pa sa kabilang ibayo ng mundo. Pinag-uusapan natin ang isang bagay na napakasimple, napakamura, na hindi pwedeng i-patent o angkinin ng mga malalaking kumpanya ng gamot kaya wala silang kikitain dito. At iyan ang eksaktong dahilan kung bakit halos walang nakakaalam tungkol sa sikretong ito. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang 5 powders na magpapabago sa ordinaryong kape mo at gagawin itong isang pambihirang inumin para sa kalusugan. Irarank natin ito mula sa maganda hanggang sa mga powders na literal na babago sa buhay mo. At heto ang nakakabaliw ng subukan ng mga mananaliksik. Ang powder number 1, kinailangan nilang ulitin ang eksperimento ng 3 beses dahil inakala nilang sira ang kanilang mga makina. Ganun kadrastiko ang naging resulta. Pero bago tayo umabot dyan, kailangan ko munang humingi ng pabor sa iyo. Mag-comment ka sa ibaba na ngayon din. Ilang taon ka na at mula saang probinsya o lungsod ka nanunood dahil ang mga ibubunyag ko ay may iba't ibang epekto depende sa iyong edad. At gusto kong makasiguro na nakukuha mo ang tamang impormasyon para sa iyong sitwasyon. Ako nga pala si Dr. Paulo Garcia at ang layunin ko ay ibigay sa iyo ang katotohanan na suportado ng siyensya, hindi ng komersyo. Umpisahan natin sa number 5. Ito yung powder na akala ng karamihan ay pang-dessert o pang-matamis lang, pero pinapatunayan ng siyensya na mas makapangyarihan ito kaysa doon. Number 5, raw cacao powder. At hindi ko tinutukoy yung matamis na chocolate powder na tinitimpla natin sa gatas para sa mga bata. Ang tinutukoy ko ay ang hilaw, hindi prosesadong kakao na may mas maraming antioxidants kaysa sa halos anumang pagkain sa ibabaw ng mundo. Heto ang nagpapaganda sa sitwasyon kapag inihalo mo ito sa kape. Nang pag-aralan ng mga mananaliksik kung ano ang mangyayari kapag pinagsama ang kakao at kape, may natuklasan silang hindi inaasahan ng sinuman. Ang mga compound sa loob ng kakao ay literal na nagpapabago kung paano pinoproso ng iyong katawan ang caffeine. Imbes na makaramdam ka ng biglaang paglakas na sinusundan ng panghihina o crash, nakukuha mo ang tinatawag ng mga siyentipiko na sustained energy curve. Ibig sabihin makakaranas ka ng kalmado tuloy-tuloy at nakatutok na enerhiya na tumatagal ng 6 hanggang 8 oras, imbes na 2 o 3 oras lang. Tapos kailangan mo na naman ng panibagong tasa ng kape para lang gumana. At kung pag-uusapan natin
ang antioxidant content. Ang raw cacao ay may ORAC value. Ito ang panukat natin sa antioxidant activity na aabot sa 55,000 bawat 100 gramo. Ipagkumpara mo yan sa blueberries na nasa 4,300 lang. Walang sinabi ang blueberries. Pero heto ang mas kapana-panabik. Ang mga flavonoids sa raw cacao, lalo na ang tinatawag na epicatechin, ay kayang tumawid sa blood-brain barrier mo. Ibig sabihin, direktang pumapasok ito sa mismong tissue ng iyong utak. At kapag nandoon na sila, pinasisigla nila ang produksyon ng tinatawag na BDNF o Brain-Derived Neurotrophic Factor. Isipin mo na ang BDNF ay literal na pataba o fertilizer para sa mga brain cells mo. Isang pag-aaral na na-publish sa Nature Neuroscience ang nagpatunay na ang mga taong kumukonsumo ng humigit kumulang 20 gramo ng raw cacao araw-araw sa loob ng 12 linggo ay nagpakita ng malaking pag-unlad sa kanilang memory test scores at tumaas ang daloy ng dugo patungo sa hippocampus, ang sentro ng memorya sa utak natin. Ngayon, paano mo ba talaga ito gagamitin ng tama? Kailangan mo ng 1 hanggang 2 kutsara ng raw organic cacao powder sa mainit mong kape. Pero at ito ay napakakritikal. Ang temperatura ng tubig ay dapat nasa ilalim ng 76 na degrees Celsius. Kung masyadong mainit o kumukulo ang tubig, papatayin mo at sisirain ang mga maselang compounds na nagpapagana rito. Kaya ang tamang gawin, timplahin ang kape mo, palipasin ang mga 2 minuto para lumamig ng kaunti bago mo ihalo ang kakao. Gumamit ng maliit na whisk o milk frother para maihalo itong mabuti dahil hindi ito madaling matunaw na parang instant cocoa. Magkakaroon ka ng kape na mayaman, medyo mapait na lasang tsokolate pero napakasarap. Siguraduhin lang na bibili ka ng raw organic cacao na hindi dumaan sa Dutch process o hindi alkalized. Ang mga prosesong iyon ay sumisira sa halos 70% ng mga benepisyo nito. Literal na nagtatapon ka lang ng pera kung bibili ka ng maling klase. Ang inirerekomendang dose ay 15 hanggang 20 gramo, araw-araw o mga 1.5 hanggang 2 kutsara. Magsimula ka sa 1 kutsarita muna sa unang linggo para makapag-adjust ang katawan mo sa theobromine, isang banayad na stimulant na makikita sa kakao. Pumunta naman tayo sa number 4 Ceylon, cinnamon. At dito na nagiging seryoso ang usapan dahil pinag-uusapan na natin ang isang bagay na talagang kayang baguhin ang iyong metabolic health sa paraang nasusukat ng mga doktor. Sa isang malaking meta-analysis noong taong 2020 kung saan pinagsama-sama ng mga mananaliksik ang datos mula sa napakaraming pag-aaral, sinuri nila ang impormasyon mula sa mahigit 1,500 tao na may type 2 diabetes at pre-diabetes. Nang kumonsumo sila ng humigit kumulang 1 gramo ng cinnamon araw-araw, nakatumbas ng kalahating kutsarita lang ang kanilang fasting blood glucose o asukal sa dugo bago kumain ay bumaba ng average na 10 hanggang 11 miligramo bawat desiliter. Baka hindi ito pakinggan na ganun kalaki kung wala kang problema sa asukal. Pero para sa isang Pilipino na lumalaban sa diabetes o nasa bingit ng pre-diabetes, isa itong napakalaking tagumpay. Nakita rin ng ilang pasyente na bumuti ang kanilang hemoglobin A, isa C, ang sukat ng average na asukal sa dugo sa loob ng 3 buwan.
Pero heto, ang kritikal na bahagi na madalas nagkakamali ang marami at pwede itong maging mapanganib kung hindi mo alam. Karamihan sa mga cinnamon na nabibili sa mga palengke at supermarket natin ay cassia cinnamon. Ang cassia ay naglalaman ng mataas na antas ng isang compound na tinatawag na coumarin. At ang coumarin ay nakakalason sa iyong atay kung gagamitin ng maramihan. Pinag-uusapan natin ang posibleng pagkasira ng atay kung kokonsumo ka ng higit sa kalahating kutsarita ng cassia cinnamon araw-araw sa mahabang panahon. Hindi ito pananakot. Ito ay nakadokumento sa mga medikal na literatura. Samantala ang Ceylon cinnamon, na minsang tinatawag na true cinnamon, ay may 1,200 na beses na mas mababang coumarin kumpara sa cassia. Kaya ito ang ligtas, gamitin araw-araw para magbigay ng lunas. Paano mo malalaman ang pinagkaiba? Ang Ceylon cinnamon ay karaniwang nanggagaling sa Sri Lanka. Dapat nakasulat mismo sa label na Ceylon o Cinnamomum verum. Ang kulay nito ay mas mapusyaw na kayumanggi kumpara sa mamula-mulang kulay ng cassia. At siyempre, mas mahal ito. Pero sulit ang bawat sentimo para sa kaligtasan ng atay mo. Bakit ba napakaganda nitong ihalo sa kape? Ang kape mismo, sa maraming pag-aaral, ay nakitang nagbabawas ng panganib ng type 2 diabetes. Isang pag-aaral noong 2024 na sumuri sa 15,000 mahilig magkape ang nakatuklas na ang mga umiinom ng 3 hanggang 5 tasa araw-araw ay may 30% na mas mababang tsansa na magka-diabetes kumpara sa mga hindi umiinom ng kape. Kaya pinagsasama mo ang dalawang bagay na parehong may malaking benepisyo sa metabolismo. Ang mga polyphenols sa kape ay mismong nagpapataas sa kakayahan ng katawan na sipsipin ang mga aktibong compounds ng cinnamon. Nalaman ng mga mananaliksik na may hanggang 300% na mas magandang absorpsyon kapag nasa kape kumpara sa pag-inom lang ng cinnamon capsules. Paano ito gagamitin? Nang tama, magdagdag ng 1 kapat hanggang kalahating kutsarita ng Ceylon cinnamon powder ng direkta sa coffee grounds mo bago mo pa ito buhusan ng mainit na tubig o i-brew. Hinahayaan nito ang mainit na tubig na ilabas ang mga compounds na hindi matutunaw kung ihahalo mo lang sa templado ng kape. Kung gumagamit ka ng French press o pour-over, perpekto ito. Kung instant coffee naman, pwede kang gumawa ng cinnamon concentrate sa pamamagitan ng pagpapakulo ng 1 kutsarita sa 1 basong tubig sa loob ng 10 minuto sa lain. At iyon ang ihalo mo sa kape mo. Mahalaga ang oras dito. Ipinapakita ng pananaliksik na ang pag-inom ng cinnamon coffee 15 hanggang 20 minuto bago ang iyong almusal ang nagbibigay ng pinakamagandang epekto para patatagin ang asukal sa dugo. Isa pang malaking babala kung umiinom ka ng mga gamot, lalo na ang mga pampalabnaw ng dugo o blood thinners tulad ng warfarin o mga gamot para sa diabetes, kailangan mong kausapin ang iyong doktor bago ka magdagdag ng therapeutic dose ng cinnamon sa rutina mo. Pwede itong makipag-interact sa iyong mga maintenance. Dumako naman tayo sa number 3, Lion's Mane Mushroom Powder. At dito na tayo papasok sa teritoryo na parang napakaganda para maging totoo, pero ang siyensya ay nakasuporta rito ng buong buo. Na-publish sa mga nirerespetong peer-reviewed journals. Nagsagawa ng pag-aaral ang mga Haponeng mananaliksik sa mga nakatatandang may mild cognitive impairment.
o yung nagsisimula ng maging ulianin. Pinakain nila ng lion's mane mushroom powder araw-araw sa loob ng 16 na linggo. Ang pagbuti ng kanilang pag-iisip at memorya ay kitang-kita sa mga standard na pagsusulit. Pero heto ang talagang nagpa-excite sa mga doktor. Ipinakita sa brain scans na tila may nangyayaring regenerasyon o muling pagbangon ng mga selyula sa mga bahagi ng utak na karaniwang nasisira dahil sa pagtanda. Kailangan nating maging maingat sa mga salita dito. Ang utak ay napakakomplikado at ang regenerasyon ay hindi nangangahulugang tutubo ka ng panibagong utak. Pero ang nakita nila ay ang pagtaas ng aktibidad at koneksyon sa mga bahagi ng utak na normal sanang humihina habang tayo ay nagkakaedad. Ang lion mane ay nagtataglay ng mga compounds na tinatawag na hericenones at erinacines. Napakalit ng mga ito kaya nakakatawid sila sa blood-brain barrier at lumalabas na nagpapasigla sa produksyon ng nerve growth factor. Ito ay isang protina na sumusuporta sa paglaki at kaligtasan ng mga neurons natin. Kapag hinalo mo ang lion's mane sa kape, ang caffeine ay nagpapabilis ng daloy ng dugo sa utak ng hanggang 30%. Ang mabilis na daloy ng dugo na ito ay tumutulong para mas masipsip ng utak ang mga neurotropic compounds na lumilikha ng tinatawag na neuroplasticity window. Ito yung estado kung saan ang utak mo ay mas bukas na gumawa ng mga bagong koneksyon at matuto ng bagong bagay. Isang pag-aaral mula sa Malaysia ang nakatuklas na ang mga compounds sa lion mane ay nagpapasigla rin sa produksyon ng myelin, ang nagsisilbing proteksyon o balot ng ating mga ugat parang balat ng kawad ng kuryente. Ang myelin ay numinipis habang tayo ay tumatanda, kaya bumabagal ang ating pag-iisip at humihina ang memorya. Ang mga pasyenteng umiinom ng lion's mane sa loob ng 6 na buwan ay nagpakita ng pagbuti sa pangsyon ng kanilang mga ugat. Pero heto ang reality check. Sa isang malaking review noong 2025 sa mga human clinical trials, magkahalo ang naging resulta. May mga pag-aaral na nagpakita ng malaking pag-unlad sa isip habang ang iba ay walang nakitang seryosong epekto. Dito pumapasok ang kalidad. Ang uri ng lion mane na ginagamit ay napakahalaga. Ang dosis ay mahalaga. Ang tagal ng paggamit ay mahalaga. Hindi ito mahiwagang tableta na magpapatali sa iyo agad-agad. Pero ang mga paunang ebidensya ay nagpapakita ng malaking potensyal para suportahan ang kalusugan ng ating utak habang tayo ay tumatanda, lalo na kung gagamitin ng tuloy-tuloy sa loob ng maraming buwan. Ang paraan ng paghahanda ay kritikal. Kailangan mo ng dual extracted na lion's mane powder. Ibig sabihin, dumaan ito sa proseso gamit ang mainit na tubig at alak para makuha pareho ang water-soluble at fat-soluble compounds. Kung bibili ka lang ng ordinaryong tuyong mushroom powder, baka 10% lang ng aktibong sangkap ang makuha mo. Magdagdag ng 1 hanggang 2 kutsarita nitong dual extracted powder sa kape mo pagkatapos itong matimpla at nang lumamig na ng kaunti. Ang powder na ito ay may medyo matamis at malinamnam na lasa na parang umamis na bumabagay sa pait ng kape. Marami pa nga ang mas gusto ang lasa nito kaysa sa purong kape lang. Para sa pinakamagandang benepisyo sa utak, inirerekomenda ng pananaliksik na inumin ito sa umaga habang walang laman ang tiyan. Ang epekto nito
ay pinakamataas 70 minuto pagkatapos inumin. Kailangan ng tuloy-tuloy na paggamit sa loob ng 4 hanggang 6 na linggo bago mo maramdaman ang buong epekto nito. Ang number 2 naman natin ay creatine monohydrate. At kung iniisip mo ngayon, teka Dr. Paulo, hindi ba para sa mga maskuladong bodybuilders lang yan? Magugulat ka sa susunod mong maririnig dahil mababago ang buong pananaw mo. Heto ang gumulat sa mga mananaliksik. Isang pag-aaral mula sa University of Sydney ang nagbigay sa mga vegetarians ng 5 gramo ng creatine araw-araw sa loob ng 6 na linggo, hindi para magpalaki ng kalamnan kundi para sa function ng utak. Ang resulta, nakitaan sila ng malaking pag-unlad sa kanilang working memory at masusukat na talas ng pag-iisip. Hindi ito mga magic na numero kundi makabuluhan at totoong pagbabago. Ang susi dito ay nakakatulong ang creatine lalo na sa mga taong mababa ang supply nito sa kanilang dieta. Mula sa simula, ang utak mo ay gumagamit ng 20% ng kabuuang enerhiya ng iyong katawan, kahit na ito ay 2% lang ng kabuuang timbang mo. Ang creatine ang nagsisilbing mabilisang currency o pambayad ng enerhiya na ginagamit ng iyong mga neurons para gumana ng maayos, mag-isip ng malinaw, at gumawa ng mga memorya. Kapag idinagdag mo ang creatine sa kape, may nangyayaring nakakamangha. Pinapabilis ng caffeine ang daloy ng dugo sa utak na nagpapapasok ng mas maraming creatine sa mga brain tissues mo. Samantala, tinutulungan ng creatine na mapanatili ang matatag na antas ng ATP adenosine triphosphate, ang mismong molekula ng enerhiya ng iyong selyula. Binabawasan nito ang pakiramdam ng biglaang pagkapagod pagkatapos humupa ng epekto ng kape. Isang 10 taong pag-aaral na sumubaybay sa mga nakatatanda na edad 60 pataas ang nakakita ng koneksyon sa pagitan ng sapat na creatine at mas mabuting kalusugan ng isip habang tumatanda. Gumagana ang creatine bilang isang cellular buffer system. Pinoprotektahan nito ang mga selyula ng utak laban sa oxidative stress at tinutulungan ang mitochondria, ang planta ng kuryente ng ating mga selyula. Paano ba ito gamitin? Ang creatine monohydrate ay hindi madaling matunaw sa malamig na tubig. Kailangan mo itong haluin ng mabuti sa mainit na kape. Maglagay ng 5 gramo o 1 patag na kutsarita sa iyong kape sa umaga. Pro tip, ihalo ito sa kape na may kaunting gatas o cream dahil ang fat content ay tumutulong para masipsip ito at tinatago ang medyo magaspang na texture nito. Hindi katulad ng ibang supplement na ramdam mo agad ang epekto, ang creatine ay gumagana sa pamamagitan ng saturation. Kailangan mo itong inumin araw-araw sa loob ng 3 hanggang 4 na linggo para mapuno ang iyong mga kalamnan at utak. Pagkatapos noon, imementena mo na lang. Karamihan ng mga pasyente ko ay nagsasabing nababawasan ang kanilang brain fog o yung pagiging lutang pagkaraan ng 7 hanggang 10 araw. At huwag kang mag-alala kung madagdagan ka ng 1 o 2 kilo. Sa unang 2 linggo, hindi iyon taba. Iyon ay tubig na hinahatak papasok sa iyong mga selyula na sa totoo lang ay nagpapaganda ng hydration at function ng buong katawan mo. Ligtas ito para sa malulusog na bato, pero kung meron ka ng sakit sa bato, kumonsulta muna sa doktor mo. At ngayon, ihanda mo ang sarili mo dahil ang number 1 ay ang powder na posibleng magdagdag
ng mga taon sa iyong buhay. Ang pananaliksik sa likod nito ay talagang nakakabilib. Number 1, glycine powder. Dito na nagkakaroon ng malinaw na direksyon ang lahat ng sinabi ko sa iyo kanina. Dahil ang glycine ang pinakaimportanteng sangkap na pwede mong ihalo sa iyong kape. Nang pag-aralan ng mga siyentipiko ang tungkol sa pagtanda, nadiskubre nila na ang pagbibigay ng glycine sa mga nakatatanda ay nagpabuti ng maraming biomarkers ng pagtanda. Tumaas ang kalidad ng kanilang tulog, bumaba ang mga senyales ng pamamaga-inflammation sa katawan, at nagpakita ang mga selyula ng mas mabuting function. Ang glycine ay ang pinakamaliit na amino acid na nag-e-exist. Napakaliit, kaya nitong pumasok sa halos lahat ng tissue sa katawan mo. Nakakagawa ang katawan natin ng kaunting glycine. Pero ipinapakita ng pananaliksik na kulang tayo rito kung ikukumpara sa kinakain ng ating mga ninuno. Dati ang mga lolo't lola natin ay kumakain ng mga nilagang buto-buto balat at mga lamang loob na sagana sa collagen at glycine. Ngayon, puro laman na lang ang kinakain natin. Kapag nilagay mo ang glycine sa kape mo sa umaga, binibigyan mo ang katawan mo ng materyales para sa mahigit 100 kritikal na proseso. Mula sa paggawa ng glutathione, ang master antioxidant ng katawan mo, hanggang sa pag-trigger ng autophagy, kung saan nililinis ng iyong katawan ang mga sirang protina at nire-renew ang mga selyula. 8 taong pag-aaral sa Japan ang nakatuklas na ang mga matatandang may mataas na intake ng glycine ay may mas mahaba at mas malusog na buhay. Pero heto ang nagpapangyari sa glycine sa kape na maging napaka-espesyal, meron itong dual effect. Nagbibigay ito ng kalmadong linaw ng pag-iisip nang hindi ka inaantok. Pinasisigla nito ang focus mo habang inaalis ang kaba o palpitations na karaniwang nakukuha ng marami dahil sa caffeine ng kape. Tumutulong din ang glycine sa paggawa ng collagen na nagpapanatili sa pagiging banat ng ating balat at kalusugan ng ating mga kasukasuan. Idagdag ang 3 hanggang 5 gramo, mga 1 kutsarita ng pure glycine powder ng direkta sa mainit na kape. Matutunaw ito agad. At nakakatuwa na ang glycine ay natural na may matamis na lasa. Kaya pwede itong magsilbing pampatamis nang walang asukal o calories. Ngayon, meron ka ng 5 sandata. Isipin mo ang synergy o ang pinagsamang lakas kapag inilagay mo ito sa pang-araw-araw mong buhay. Makikita mo na mas epektibo ito kaysa sa inaasahan kung pagsasama-samahin. Pwede kang magsimula sa Ceylon cinnamon kung blood sugar ang problema mo o glycine kung gusto mo ng mas maayos na pagtulog at kalmadong isip. Bago tayo magtapos, gusto kong mag-pause ka sandali. Ibaba mo muna ang anumang ginagawa mo. Huminga ka ng malalim kasama ko. Inhale, exhale. Sa paglipas ng panahon, sa mabilis na pag-ikot ng ating mga araw, madalas nakakaligtaan natin ang pinakamahalagang biyaya na ipinagkaloob sa atin ang ating pisikal na sasakyan sa mundong ito, ang ating katawan. Kapanalig ang pagtanda ay isang pribilehiyo na hindi na ibibigay sa lahat. Pero ang tumanda ng may lakas, may dignidad, at may kalayaan na yakapin ang iyong mga apo nang walang iniindang sakit, iyon ay isang desisyon. Huwag mong hayaan na ang iyong kinabukasan ay mabilanggo sa mga reseta at hospital bed kung may magagawa ka pa ngayon. Simple lang ang hinihingi ng ating katawan, tamang atensyon at kaunting pagmamahal. Mula sa inyong lingkod, Dr. Paulo Garcia,
Iniiwan ko sa inyo ang paalalang ito, kayo ang kapitan ng inyong sariling kalusugan. Kung naramdaman mo ang halaga ng mga impormasyong ibinahagi ko ngayon, hinihiling ko na mag-iwan ka ng komento. Kung ano ang unang powder na susubukan mo, i-click ang subscribe button para sa mas marami pang ginintuang kaalaman at higit sa lahat, i-share mo ang videong ito sa iyong mga mahal sa buhay. Baka ito na ang mensaheng magliligtas sa kanila. Maraming salamat sa inyong oras.